Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng Kaliwan ni Banal Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pinagbunyi ang pagpasok ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Yan. Happy Palm Sunday nga po pala ngayong araw na ito at Happy Holy Week ngayong darating na linggo. Sana ay makisa po tayo dyan sa pagninilay na yan, yung ating mga paalala sa ating mga Kristiyano Katoliko at iba't ibang Kristiyano. Sana makisa kayo at sa lahat ng mga iba't ibang mananampalataya at sa buong mundo. Yan, mula dito sa bansang Pilipinas. So, ngayon ay babasahin ko po sa inyo itong mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at ayon po dito sa ating kay banal na kay Apostol San Mateo kabanata 21, talatang 4, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sayon, masdan mo dumarating ang iyong hari. Siya ay mapagpakumbaba na kasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Maraming naglatag ng kanilang malabal sa daan. Ang ibinamay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, kabanata 16, talatang 21, talatang 24 hanggang 25. Ito po ang mensahe. Mula noon na ipinaalala na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya mabubuhay muli. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo kabanata 20, talatang 17 at talatang 19. Ito po ang mensahe. Nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12, sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem, doon ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, kabanata 14, talatang 32, 35 hanggang 36. Ito po ang mensahe. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dito muna kayo at mananalangin ako. Pagkalayo ng konti, siya ay nagpatiripa at nanalangin na kung maaari, huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama ko, sabi niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayun may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations. Yan. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo. At yun din sa ating banal na Santa Maria. Ngayon po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na ipagbunyi ang pagpasok ng Panginoon sa Kristo sa Jerusalem. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos ang sa ating lahat na
na ang ating banal na Panginoon Kristo nung ang Panginoon Kristo ay nagpakita ng kababaang loob nang siya ay kilalanin bilang hari ng mga taga-Jerusalem o ng mga Hudyo ng mga panahon noon, na kung saan siya ay ipinagbunyi na bilang hari, bilang propeta. Sila ay naglatag ng mga balabal, mga pinutol na sanga, at sila ay nagsisigaw ng mga papuri sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ay binigyan ng mga parangal bilang kanilang hari ng mga panahon, o kinikilala siya sa mga panahon. Gayman ay ang Panginoon Jesucristo ay nagpakababa siya bilang anak ng ating Panginoong Diyos. Nagpakababa sa pagkilalang yon sa kanya ng mga Hudyo ng mga panahon na yan. So nagpakumbaba siya sa pagbibigay parangal sa kanya at pagbibigay papuri. So yan yung pinababatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos, na tayo ay magkaroon ng kababaang loob sa gitna ng pagbibigay natin ng sa kabila ng anuman ang ating daranasin na katanyagan, o anumang daranasin o sa ating pamumuhay na ito, lalong-lalo ko tayo magkakaroon ng katanyagan sa pamumuhay na ito. Yan. At pinababatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ang sakripisyo na ginawa nila ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang sakripisyo ng Panginoon Jesucristo sa paghihirap na pagliligtas niya sa atin sa crucifixion na kanyang daranasin, o pagpapahirap na gagawin ng mga saserdote, yung mga simbahan noon, at mga eskriba at ng mga mamamayang Hudyo noon, na siya ay ipinapako sa krus, ipinapatay siya sa kanyang paghahayag ng mabuting balita na paghahari na gagawin niya para sa sangkatauhan na nais ng ating banal na Panginoon Diyos. At siya ay pinaparusahan sa kanyang paghahayag ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos, na pagharian ng sangkatauhan at panampalatayahin sa banal na Panginoon Diyos. So, ipinapatid niya ito doon sa mga apostol noon, na siya ay magdaranas ng paghihirap. At sa ating panahon, na isibapatid sa atin ang mga pangyayari niyan, at ating itong patuloy na siya ay kilalanin at ating tunghayan ang kanyang sakripisyong ito upang maging gabay natin sa ating pananampalataya sa kanya, na anuman yung paghihirap na ating danasin o anuman yung ating maaaring paghihirap na danasin, bago pa lang natin danasin ito sa ating pananampalataya, ay ating itinatalaga yung ating mga sarili na makaya ang mga bagay na ito, at tayo ay paligtas at makapagligtas ng marami. Kagaya ng sinasabi ng Panginoon Jesucristo, o ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, na limutin natin ang ating sarili, pasanin natin ang krus, at isakripisyo natin ang buhay para sa Panginoong Jesucristo rin, bilang pagsasakripisyo niya ng buhay niya para sa atin, para tamuhin natin yung buhay na walang hanggan, nakaloob niya para sa atin, na kung saan tayo ay manampalataya ng lubos para ipagkaloob sa atin yung buhay na walang hanggan at mabuting pamumuhay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Gayunman, ay pinakita ng Panginoon Jesucristo na ang masusunod dapat ay yung kalooban ng Panginoon Diyos, kung saan idinalangin din niya na wag siya maghirap o wag ibigay sa kanya yung paghihirap na yon para sa para sa kalooban na nais naman ng Panginoon Diyos. But higit sa lahat ay yung kalooban ng Diyos ang dapat na manaig. So, kaya sinunod niya yung gusto ng Panginoon Diyos, na danasin niya ang paghirap sa krus, at siya ay para maligtas yung sangkatauhan. So, ganun man yung ating danasin sa buhay, managing matatag tayo sa ating pananampalataya, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kung ganun yung ating daranasin, at marami yung maliligtas sa gusto ng banal na Panginoon Diyos, kung ganun man tayo sa sakripisyo ng Panginoon Diyos sa mamumuhay na ito.
na isa sa mga dapat nating example para sa pananampalataya sa Panginoon. Or ang isa pang ehemplo ay ang sakripisyo ng Banal na Santa Maria, na siya ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa Panginoon Diyos. Kagaya ng sakripisyo ni Job, sakripisyo na pinakita niya na ganun kahirap yung buhay na pinagdaanan niya para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. So hindi nawala yung pananampalataya niya, ibinilik ng Diyos yung buhay niya na mayaman, magaan, napakagandang pamumuhay. So kahit na ikaw ay naghihirap pa sa pamumuhay na ito, mananampalataya ka nilubos, bibigyan ka ng magandang pamumuhay ng banal na Panginoon Diyos sa bandang huli. Yan. Kagaya kung ikaw ay nagsakripisyo, kagaya ng Banal na Santa Maria, ng Banal na Panginoon Jesucristo, na ibinigay mo yung buhay mo para sa Panginoon Diyos, ikaw naman ay binigyan ng lubos na karangalan ng ating Banal na Santa Maria para sa kanyang sakripisyong ito at para sa sakripisyo na ibinigay niya sa pananampalataya at pagtupad sa kalooban ng Panginoon Diyos. At nakaisa siya sa kaligtasan ng marami. So yung sakripisyo niya na yon ay nagbigay ng kaligtasan sa marami at gayon din ang dinanas ng Panginoon Jesucristo. So yung ginawa ng Banal na Santa Maria na sakripisyo para sa marami, siya naman ay hindi man siya nakaranas ng kamatayan para magsakripisyo, pero isinakripisyo niya yung buong buhay niya para sa Panginoon Diyos, para sa kaligtasan. Ang Panginoon Jesucristo naman, isinakripisyo ang buhay para sa kaligtasan ng marami. So yung kanyang sakripisyo ng Banal na Santa Maria, Panginoon Jesucristo, maranasan man natin yung mga ganun para sa kaligtasan ng marami, ay sundin natin man nila Panginoon Diyos. Ngayon, maranasan man natin ang paghihirap kagaya ni Job, na para sa pananampalataya natin, huwag tayong mawala sa pananampalataya. Sa bandang huli, babalik niya yung ating maluwag na pamumuhay. Kung tayo may pamumuhay na ganyan, kung tayo may mahirap ang pamumuhay ng mananampalataya tayo, magsikap tayo na may pananampalataya at magakamit natin ng magandang pamumuhay. Ganun lang kasimple yun. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo, ay bibigyan tayo ng magaan na pamumuhay sa ating pananampalataya at pagbibigay buhay natin sa Kanya. Ganyan yung mga ibang example kung paano tayo nagsasakripisyo ng buhay for God, for Jesus Christ, sa pananampalataya natin. Ganun na pinagdaraan. Yun ay pinakamabibigat na pagdaraanan ng ating buhay. Hindi naman lahat ay ganoon ang pagdaraanan natin. Kaya nga pasanin natin ang sarili-sarili natin. Pero hindi naman tayo papasanin ng ganong kahirap ng ating Panginoon Jesucristo sa pamumuhay nito. Sa iba't iba nating pananaw sa buhay, sa iba't iba nating mga nais na pamumuhay, sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. At kaya yan, tayo ay patuloy na manampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, manampalataya tayo at magpailalim tayo sa Panginoon Jesucristo sa kanyang paghahari. Magpailalim tayo, manampalataya tayo sa kanya, ibigin natin ang buhay sa kanya, sundin natin yung mabuting balita bilang pagkilala sa kanya, bilang pagbibigay buhay sa kanya. Sundin natin ang mabuting balita, sama-sama natin sa buhay at magmumuhay tayo ng pagkakalooban niya tayo ng buhay sa pamumuhay na ito at sa buhay na walang hanggan. So kakamti natin yun. Kaya magkakaroon tayo ng magandang pamumuhay, ililigtas tayo hanggang sa buhay. At yung mga tao na hindi sumusunod sa kanya, yun ay napapahamak. Mapapahamak sila sa kanilang maling pamumuhay. Sa kanilang, lalo na kung sila ay kagaya ng mga nagpapako kay Panginoon Jesucristo o bumalakid sa bumabalakid sa pagpapalaganap ng paghahari ng Panginoon Jesucristo, Panginoon Diyos, at nagpapahirap sa Panginoon Jesucristo, sila ang lahat ay parurusahan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yung mga nagpahirap na niyang bumalakid sa Kanya, hanggang sa mga panahon ito na hindi kumikilala at bumabalakid sa Kanya, sila ay mapapahamak, mabubulit sila sa impyerno, at hindi sila pagkakalooban ng buhay. Kung sila ay hindi kikilala at papailalim sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at magsisisi at tatanggapin ang pagliligtas ng Panginoon Jesucristo. Yan. Kaya muli, sana naliwanagan na naman kayo at kayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita, partikular dito sa ating pagbabahagi dito. Yan. At sana patuloy tayong gabayan ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At
tayo ay kanyang pagliwanagan at kayo'y mahikayat o maliwanagan tayo sa pagpapangit at mahikayat kayo na kanyang sa kanyang paggabay sa atin o ng presensya ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, banal na Espiritu Santo. Yan. Mula sa kanyang pagliliwanag. At di lamang dyan, sa ang presensya ng Diyos ay nasa atin sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng mabuting balitang ito. Inyong pakinggan ito at ito ang presensya ng ating banal na Panginoon Diyos. Kagapin natin siya sa ating ginagawang pagbabahaging ito. Magbigay man siya ng kaliwanagan o hindi at iba't ibang mga gabay. So yan. Sana ay doon sa CBC, doon sa iba't ibang mga reliyon, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at tayo ay magkaisa sa interfaith unity. Unawain natin yung ating mga reliyon at tayo ay magkaroon ng pag-uunawaan at hindi mauwi sa sigalutan, karahasan hanggang sa digmaan. Magkos nakagagabay tayo sa komunidad, pamilya, pamayanan ng buong mundo. Ng kapayapaan, yung pagtutulungan, pagmamahalan. At doon sa CBC Vatican Church, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagbuklorin ang sangkatuan sa pananampalataya sa Panginoon sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At sa ating munting kakayanan, naway patuloy tayong gabayan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, gabayan ng tayo ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan. Ang kaliwanagan ng Panginoon Diyos at iba't ibang mga pala at kapangyarihan sa paggabay at gabayan tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Lalong-lalo na sa ating paggabay sa kapamahalaan ng mabuting balita at mamahala ito ng matuwid. Yan. At yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria, mabuting balita, at kayo ay mamahala ng mabuting matuwid. Tugunin yung karapatang pantao at iwasan nyo yung pang-abuso, karahasan o pang-abuso ng mamamayan. Sa gayon makikinabang yung mga mamamayan at sila ay protektado, hihira ng kapayapaan, kaunlaran. At hindi sila mga pananampalataya sila ng lugod sa Panginoon Diyos na ligtasan ng mabuti ng kapahamakan mula sa inyong authority. At higit sa lahat ay siyempre ang gabay ng ating mandanda Panginoon Diyos. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at sana ay kayo patuloy na makinig ng mabuting balita at kayo ay magabayan ng sa inyong pamumuhay ng pagsasabuhay nito. At iwasan nyo ang paggawa ng hindi mabuti upang kayo hindi mapahamak hanggang sa dumating ang kapahamakang kamatayan sa inyong maling pamumuhay at hanggang sa kapahamakan sa impyerno. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless.